Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, Sandro iyak na. Nako, Senado nagulat kay Senator Robin Padilla. Aba ano kaya ito mga kababayan at PBBM huli na. Ebidensya nilabas na. Ayan mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, eto simulan po natin dito po kay Sandro Marcos. China-challenge po siya ngayon ni Senator Pulong Duterte, no? Eto magpapaiyak siya kanya ngayon kasi nung nakaraang mga buwan, no? Binira nila ng binira si Congressman Paulo Duterte sa mga flood control projects, okay? Sa Davao. Even ngayon, may mga plano pa rin po silang pag-iimbestiga ng mga flood control projects sa Davao, no? Pero ito po mga kababayan ang balita mula po sa Daily Tribune. Nako, sabi po dito ni Congressman Paulo Duterte, ngayon kayo naman magpakita ng resibo nyo. Charis. Charis po si Sandro Marcos, no? Representative Pulong Duterte ramps up the accountability debate using Saldico's claim to question what he calls these proportionate insertions and accounted project in Ilocos Norte. Ayan 50 billion Sandro Bicam insertion pa lang yan. Di pa kasi kasali NEP, no? Flood control, solar street lights versus 49 billion Pulong coastal road, bypass, flyover, etc. Sabi pa po dito, walang makitang project sa Ilocos Norte versus all accounted for projects sa Davao City. Ngayon kayo naman magpakita ng resibo nyo, Charissa. Yang guns pasok na kinabang rin kayo. Diyan, ang tahimik po mga kababayan, no? Ang tahimik po. Makabasag pinggan ang katahimikan ngayon ng Young Guns. Diyan po sa House of Representatives, di ba? Di ba palagi naman silang ganyan? Pag tinitira po yung Marcos, Romualdez, palagi nilang dinedepensahan. Pero bakit ngayon mga kababayan, parang ayaw nilang masangkot, no? Sa kahit anumang usapan, pag-uusap or di ba? Patungkol po dito sa flood control scam na ito. Ngayon, dati nga hindi pa lumalabas yung mga birada patungkol po sa kanilang mga boss, di ba? Itong Young Guns or Young Guns ng House of Representatives. Hindi pa bumibira yung mga DDS, hindi pa bumibira yung mga Duterte. Aba, nagsasalita na po sila para kay Sandro Marcos, Romualdez at kay PBBM. Pero ngayon, malimit po natin silang makitang nagsasalita. Ngayon nga, hindi nagsasalita Sobrang tahimik po na yung guns na ito. Pero balik tayo dito kay Sandro Marcos. So ano na? Ngayon kayo ang nasasangkot. Ngayon kayo ang nasasangkot dyan sa flood control scandal na yan. Tahimik lang kayo. Sagutin nyo yan si Kong Pulong Duterte. Ano na? Magpakita kayo ng resibo. Yan, china-challenge na kayo. Kasi sila, nagpapakita po sila ng resibo. Anyway, no? Abangan na lang po natin kung magpakita. Kasi sabi rin ni Chavit Singson, talagang problemado pong Ilocos Norte, di ba? Pagdating po sa mga project na yan. Alright, at eto naman, ang hindi tayo makapaniwala dito po sa sinasabi ni Sandro Marcos mga kaubayan. Aba, sabi po dito ni Sandro Marcos, DDS si Saldico. Talaga ba? Saldico bagong hirang na kampyon ng DDS. Paano naman naging DDS si Saldico?
Ha? Nung nandyan po ngayon sa House of Representatives, di ba? Sino po bang tinitira niyan? Halos araw-araw banatan si Vice President Sara Duterte. Di ba? Pagdating sa budget, kinawawa yung Vice Presidente tapos sasabihin mo, DDS yan si Saldico. Yan ang hirap sa inyo, no? Kahit galing sa inyo yung tao, basta kinukontra kayo, tawag ninyo DDS. So troll na naman ngayon si Saldico. Diba? Troll ngayon si Saldico. Aray ko po Sandro Marcos, isip-isip naman bago magsalita, no? Hindi porket kinakampihan namin ngayon si Saldico, no? Ay talagang kamping-kampi na kami sa kanya. Hindi pa rin namin malilimutan yung kanyang ginawa kay Vice President Sara Duterte at hindi namin malilimutan na involved siya dyan sa flood control scandal na yan. Hindi DDS si Saldico. Nagsasabi lang siya ng katotohanan. Kasi ang mga DDS nagsasabi yan ng katotohanan lang hindi fake news ang mga DDS. That's why sinasabi nyo ngayon kay Saldico, ops, teka lang, nagsasabi ka na ng katotohanan. So DDS ka na ngayon. Diba? Ang labo mo naman, Brad. Sino bang best friend niyan? Diyan sa... Kasi hindi naman gagawin niyang chairman ng appropriation kung hindi po well connected sa inyo. Sa uncle mo at sa tatay mo, 'di ba, sa papa mo. 'Di ba? Well connected diyan si Saldico. That's why, no, napili siya bilang appropriation chairman. Ay nako. Ngayon binabaliktad niyo na si Saldico, DDS na daw si Saldico. Ayon po kaya wala ka na bang ibang maisip, Representative Sandro Marcos? DDS talaga? Aray ko po. Kayo mga kabayan, naniniwala ba kayo na si sino to? Si Saldico ay isang die-hard Duterte supporter. Yun po kasi ang meaning ng DDS. Baka iba po ang meaning ng DDS ni Sandro Marcos, no, mga kababayan. Anyway, ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video na kung saan eto nahuli ang presidente. Ito si Senator Robin Padilla, mga kababayan, no? Mayroong videong inilabas at eto naman pong si Legarda at si Soto, todo po ang pagdepensa dito po kay Presidente Marcos. Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. No? Sabi po dito sa caption ni Pinas Outsider, takot na takot ka namang bigla, no? Robin Padilla sinagot si Soto, Loren Legarda, kamot ulo na lang. Eto, pakinggan po natin to. Na inaamin po ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanak-panatan tayo ng Rappler. Sabi ko, pero nanalo ka pero nanalo ka pa rin. Yan ang isipin mo. Bakit ka nanalo? Di ba? Only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po, pwede natin pa-imbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari, mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. So ito po, tanong lang po uli. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo.
Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng PICO? That is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join Your Honor as co-author. And I would like to ask the PCO. Dave Gomez was a newsman, really respected newsman, Kilala ko po si veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nilang USEC yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para... Dapat ang ipangalan dyan mga kabayan sa bill na yan, USEC Castro Bill, no? Fake news bill eh. No, anti-fake news. Kasi fake news lagi si Castro. Para mamuliti ka. Tandaan po ninyo, kahit tingnan nyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanatan ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, polisiya at politika. Meron po akong pangalawang katanungan. Kapag ka sinabi po natin public information, naniniwala po ba ang PICO na dapat hindi ito political propaganda? Ang public information po dapat hindi political propaganda. Dapat po ay katotohanan, di ba po? News dissemination must be based on truth. Yari kayo ngayon. Walang proteksyonan na kahit na sino. Mali o tama, dapat public information The truth. malaman ng katotohanan. Yes, sir. Opo. Meron po tayong katanungan na nakakagulo rin po. Kanina tinanong na po ito ni Senator Raffy. Katunayan, paglakad po niya doon, sinundan ko siya sa lounge. Sinabi ko sa kanya, boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinanong mo na eh. Yung patungkol po sa mga troll, ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng ating ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay, kagagawan po ito ng mga troll. Ang atin po bang ahensya, PICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Hindi ko kailangan sagutin, itanong sa kanila. Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I'm speaking for myself. I mean, of course, the official statement. Again, I'm defending their budget. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So, I am told they do not have trolls. Okay. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. All organic supporters. They're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasing, maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Ay, pwede po natin AI po yan, no? Sasabihin nila AI yan. Wala namang boses. Akong wala pa po. Okay. Ako po ay merong final na bill kasi.
ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman kung ano po? Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo yung ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na Class A? Wala po akong hawak na Class A. Puro Class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda, Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. Hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabobohan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit na magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong dahil sa hingin nito si madam. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nangungula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because We're mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, we leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler.
sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating So yan mga kaubayan, ano na itong nangyayaring ito ha? Mukhang nagkakabukingan na, di ba? Well anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.